Hi guys! Kamusta na mga bagong sweldo dyan? May naitabi na ba? Ang hirap din pag may hanap buhay ka na, no? Lalong-lalo na kapag bagong hire ka, feeling mo kada sweldo mo may kailangan kang bilhin. Mayroon kang feeling na kailangan ma-experience mo itong mga bagay na ito kasi hindi mo pa ito na-experience before. May mga brands na gusto mong ma-experience bilhin. May mga restaurants na gusto mong kainan. Mga iba't ibang klaseng flavor ng milk tea na gusto mong matikman. Gusto mong magkape kahit gabi. May mga tipong ganun pag bagong hire ka pa lang tapos bagong sweldo, mga nakakailang sweldo, siguro mga a year, ma-experience mo yung ganung feeling. Para ka nakikipagpaunahan, kailangan ito, mabili ko to, kailangan ito, ma-experience ko, kailangan makapag-travel na din ako kasi travel na sila eh. Yung ganung feeling, para kang nape-pressure. Kapag ganun feeling ko, parang hindi pa nga talaga ready ang taong mag-ipon. Hindi natin maiwasan na kailangan nating gawin muna malampasan yung stage na yon na hindi naman sa kailangan dumating yung time na magsawa tayo doon, pero yung time na ma-realize na natin na kailangan na nating mag-ipon. Hindi naman din lumalaki yung sweldo kasabay ng dagdag ng edad kada taon. Pero yung time of realization kasi ng tao is iba-iba yan from one another. Bago natin siguro ma-realize yun, may mga iba't iba tayong kailangan na struggles or yung kailangan ma-experience pa, mga ma-experience na situation. Minsan bago ma-realize ng isang tao na, ay, kailangan ko na palang mag-ipon. So, for me, wag ka na muna mag-ipon siguro. Okay lang yon. At first, wag ka na muna mag-ipon. Bagong sweldo. First year of employment. Sige, pagbibigyan kita. Pagbigyan mo yung sarili mo, huwag ka na muna mag-ipon, ba? Experience mo muna yung gusto mong ma-experience. Pagkain, travel, bilhin yung mga bagay na gusto mo. At the end of the day, mapupunta tayo dun sa stage. It's already time na mag-ipon. Saving money is a decision. Ano ba yung savings? So, savings are funds set aside for future use instead of being spent immediately. Bago kayo mag-ipon, you have to know yourself. Kilalanin niyo yung sarili niyo kung anong klase kayong spender. Pwedeng magdesisyon agad-agad. Mag-iipon ako starting this payday. Pero saan ba patungo yung pag-iipon na yun? Magiging steady ba yung pag-iipon mo? O baka eventually magastos mo lang din yan? Parang ningas kugon lang na type ng pag-iipon. Hindi natin masasabi kung yung itinabi natin, bigla na lang nating ilalabas yun ng wala sa plano. May mga bagay na kailangan alam natin sa sarili natin bago tayo mag-ipon. First, analyze your expenses. When we say expenses, these are needed for survival and to have a decent living standard. May tatlong category yung expenses. Daily expenses, monthly expenses, and yearly expenses. Sa daily expenses, dyan pumapasok yung food, transportation, pang-load for call and text. Sa monthly expenses, nandyan yung internet, electricity, water, contributions for SSS, Pag-ibig, PhilHealth, etc. And for yearly expenses, kabilang dyan yung insurance, car registration, at saka amilyar. Second, kailangan natatrack natin yung spending. Ang pinakamabisang way dyan is to have a notebook. Mas maganda talaga kung manual. Ako, mas prefer ko yung manual kasi mas natatandaan ko once na sinulat ko, mas nare-retain. Even yung pagkakasunod-sunod kapag nililista ko as in manual, pen and paper, as opposed to tinatype ko siya sa phone or sa tab. When you track your spending, dyan mas nakikita kung mas naglalabas ka ng pera para sa basic needs mo at mas makikita mo kung ano ba dapat yung ikakat mo na percentage. Halimbawa, medyo mas napapagastos ka sa mga wants mo more than sa needs. The third one is, tanungin mo yung sarili mo. What is your goal for saving money? So, dapat masagot mo sa sarili mo
kung para saan ba itong pinag-iipunan ko. Is it for emergency fund, funding for your child's education, saving to pay off debt, funding a vacation, creating a budget for household, saving for a house construction or renovation, saving for big purchases, for example, household appliances, car, cell phone, or any gadgets. And then the next one, buy intentionally. Ibig sabihin, bumibili ka ng mga bagay or services, planado. Naka-budget na din yung pera mo. Nakaplan in terms of magkano lang yung i-spend mo at kung kailan mo bibilin yun. Meaning, hindi ka bumibili na based lang sa emotions or feelings. Impulse buying, di ba? So, hindi ka basta-basta kumakain lang dahil nalulungkot ka. So, parang hindi ka nagsi-stress eating or stress shopping. Hindi ka lumalabas para pasayahin lang yung sarili mo kasi nade-depress ka. Hindi ka bumibili ng mga bagay dahil gusto mo lang makipagsabayan. Gusto mo lang ma-impress yung coworkers mo to the point na parang nakokondisyon na yung sarili mo to the point na you are creating a bad habit, a bad spending habit. And lastly, designate a no-spend day or week. Ako personally, talaga nagde-designate talaga ako ng no-spend days. Saturday and Sunday. As in, hindi ako nagpaplano ng kahit anong lakad, hindi ako bumibili. Talagang nasa bahay lang, nagluluto, nanonood ng Netflix or YouTube, naglalaba, hanggang sa mapagod, matutulog. O kaya naman, dinidetox ko yung sarili ko. Kumakain ako ng konti kasi yun lang yung time na, di ba, kakayanin mong mag-detox or medyo mag-fasting. Kasi wala ka naman masyadong gagawin sa labas. Hindi mo kailangang pumasok sa trabaho kasi nga weekend. No spend day talaga, di ba? Nakatipid ka talaga. So, I think yung 5 na yun talaga yung mga basic lang on how to start saving money. So, i-recap lang natin. First, analyze your expenses. Second, track your spending. Third is ask yourself, what is your goal for saving money? Fourth is buy intentionally. And the last one is designate no spend or week. That's it for today. Yung mga bagong hire dyan, bagong sweldo, sana kahit papano mayroon kayong natutunan. Thank you for watching this video. Bye! Pag may hanap buhay ka na, pwede na parang kayang-kaya mo nang maging independent.